FPRRD dapat maibalik sa Pilipinas ayon sa dalawang party list representatives. Kapakanan umano ng bansa dapat ang unahin. Naniniwala ang dalawang party list groups na dapat pabalikin si dating Pangulong Rodrigo Duterte o FPRRD dito sa Pilipinas upang magkaroon na ng katahimikan ng bansa sapagkat lubhanang nakakaapekto sa ekonomiya ang pagkakahati ng ating bayan dulot ng usaping ito. Ayon kay A-Teachers Party List Representative Julieta Cortuna, dapat bigyang konsiderasyon ng administrasyon ang edad at lagay ng kalusugan ng dating Pangulo na isa ng senior citizen. Anya, kaya mas lalong nakakakuha ng simpatya sa publiko si FPRRD dahil bahagi na umano ng kultura ng mga Pilipino ang maging mapagmahal sa nakatatanda. Alam po ninyo kasi marami naman ang mga legal opinions regarding that. At sa akin lang siguro, masasabi ko, kasi ako senior citizen po ako eh. Alam mo, siguro ka nagkakaroon ng simpatya, alam mo, sa publiko, it's because ang former president, I'm not saying na we are in favor of that or this, ano. Siguro, tignan din natin yung kalagayan, yung kalusugan, yung tanda. Dapat bigyan din siguro natin ng konsiderasyon yon. So, being pa-Filipino, yung kultura po natin kasi is mapagmahal eh, mapag-alaga sa matatanda. So, siguro hindi natin masasabi na ito ba yung ano ng administrasyon or ba yung ginawa ng sadya or whatever. But, siguro yung kultura ng Pilipino mapagmahal, mapag-alaga, tingnan din natin yon. Kung ako'y tatanungin mo, of course, I will not be, ayaw kong ibibigay yung aking kapwa Filipino sa ibang bansa, no? And it's the law itself, no? And hindi po kami siguro legal mind or whatever dito na tatanungin nyo kami kasi mahirap tayo sa bagot. Basta sa akin lang, siguro hindi naman to be safe on this. Basta sa akin kung ano yung mabuti para sa ating bayan, anong mabuti sa ating bansa, doon po tayo. At saka paggalang sa matanda siguro sa inyo sa... Iginiit naman ni Bagong Henerasyon o BH Party List Representative Bernadette Herrera na dapat na ituring ang kaso ni FPRRD o Tatay Digong sa kanyang mga taga-suporta na ito ay kahalintulad ng mga kaso ng OFWs na nahabla o nahahabla sa ibang bansa kung saan ginagawa ng gobyerno ang lahat ng magagawa nito upang maibalik sa Pilipinas ang mga OFWs na nabanggit. Ako siguro simple lang, with the way what we do pag ina-exhaust natin everything para mapauwi yung mga kapwa Pilipino natin dito. Di ba pag kunwari, merong mabibitay sa ibang bansa, we exhaust everything. We exhaust everything para mapauwi sila dito. So, sa akin lang sana ma-exhaust na muna lahat dito sa Pilipinas before anything. We have to exhaust everything first. Idinagdag pa ni Herrera na bilang mga Pilipino, kailangan daw nating alisin muna sa ating kaisipan ang mga ingay sa paligid at obserbahan maigi ang issue upang mabatid natin kung ano ang katotohanan at ang makabubuti sa bayan. Lalo't kailangan nating ikonsidera ang kalagayan ng ekonomiya ng bansa. I think what's important for the people, remove all the noise. Tignan yung totoong issue. Hindi dapat nagkakampi kung dito ka or dito ka. Ang kakampi dapat Filipino people. Kung saan makakabuti yung bansa, yun ang dapat tignan. Right now, hindi natin alam kung ano ang direksyon ng lahat. We really need to study everything kung ano. Kasi importante dapat ang prioritize natin yung Filipino people. Saan kung mag-escalate, ayaw natin ng economic crisis sa ating bansa. So ano ba mas nakakabuti? Yun ang dapat tignan natin. Nananawagan naman si Cortuna sa ating mga kababayan na magdasal sa Panginoon upang magkaroon ng kaayusan ang lahat sapagkat naniniwala siyang lahat ng bagay ay may tamang panahon, habang hangad naman ni Herrera na kung hindi man maibabalik sa dati ang samahan ng mga Marcos at mga Duterte ay mag-usap na lamang ang dalawang makapangyarihang angkang politikal para maayos na ang kaguluhan sa ating bansang Pilipinas. Ako po si Baron RJ E. Laurea, nag-uulat para sa Kalinangan TV.